Ba? Oh, eto na, mga kababayan, dito tayo sunod. Ano yang sunod, Kent? Nako, mga kababayan, eto po yung sunod nating pag-uusapan na kung saan ay magulat po kayo at mawindang. Ano yang sunod? Nako, mga kababayan, bali-balita po ngayon. Ito po yung balita ngayon, mga kababayan. Alam nyo ba? Hindi pa. Hindi nyo pa ba alam? Patay na ang asawa ni Harry Roque na konsumisyon. Hindi nyo ba alam na patay na ang asawa ni Harry Roque na konsumisyon na habang tumatagal nalaman niyang bakla asawa niya? Namatay sa stress dahil bakla asawa niya. O ito po mga kababayan. Panoorin po natin at ito anuhin natin. Ito mga kababayan, buksan natin. Ito po. Kumakalat po ngayon mga kababayan sa social media at post din po ito ng mga vloggers. No, ito view forecast heavy rains, flood, southeast monsoon instruction. Ano daw? Republic of the Philippines Senate Impeachment Court. Wala daw atang hearing maganap dahil sa bagyo. Ito po ha mga kababayan. Ito, no? Ayan, so ipakita ko po sa inyo, nakalagay po dito ay, ayan po mga kababayan, Harry Roque, 2.5 million followers in Facebook page, 191 following, 90K post, official Facebook page of Attorney Harry Roque, public figure, nakalagay, widow. Widow, ibig sabihin, patay na, mga kababayan. So, balo na siya. No? O, sa madaling salita, mga kababayan, balo na. So, kung totoo man, kasi bakit widow ba? Ayan o, widow nakalagay o. In personal details, relationship, widow. Oh. So, ibig sabihin, patay na asawa niya. Bakit maglagay ka ng relationship widow? Oh. Page niya to eh. Di ba siya yung may 25 million followers? So, pag sinabing widow, patay na. Di ba? Mga kababayan. Killed on paper to find a partner to reside abroad. Mga kababayan, yan po kasi ang kumakalat ngayon. Ang ano ko lang din, kung totoo man, bakit kasi widow? So, ibig sabihin, patay na asawa niya. Unang rason, bakit na matay? Yung malay mo, wala naman tayong alam na may sakit yon. Malay natin na stress. Dahil kay Harry Roque. Pangalawa, baka na stress dahil nalaman niyang bakla asawa niya. Diba? Ganun lang yun eh. Proud OFW, Miguel Love shoutout po. Maybe Rocky will blame PBBM again. Ayan na. Si BBM na naman ang sisihin yan. Kasi sabihin, kaya namatay asawa ko na stress dahil pinapahunting ako, ginigipit ako, pinipersecute ako. Ganyan na naman ang sasabihin yan. Mga kababayan ni Harry Roque. Sino ba namang sisihin na naman yan? Ito yun panoorin natin mga kababayan. Ito, Harry Roque. Ayan, sinisi si PBBM. Ayan, mga kababayan sisihin na naman si PBBM dito. Kung ano man ang nangyari sa nakaraan, inisa-isa ko po ang records, wala pong inisa-isa ko po ang records. Lahat ng sinabi ng Presidente Marcos Jr. Bangag tungkol kay Zyldico ay fake news. Kumpirmado po, hindi siya Itinuro ng isang matapos sisihin ni Marcos Jr. ang mga bagyo dahil hindi daw dumarating as scheduled sa Agosto,
Ngayon naman, nung siya'y umiikot sa Cebu, abay ang tanong, saan galing ang tubig baha? Nako, Marcos Jr., ano ba yan? Talaga namang lalo pang... Magandang araw po muli sa inyong lahat. Salamat po dun sa mga sumama sa atin sa pag-cover live ng status conference hearing ni Tatay Digong. Pag-usapan natin ng dalawang bagay. Sad-sad ang trust rating ni Bangag sang-ayon po sa SWS. So isang araw matapos tayong bula-bulahin na naman ng Bangag dun sa kanyang tinatawag na State of the Nation Address na ang dapat namang title ay State of the Nation in Action, di ba? Kasi walang ginagawa ang Bangag para... Ang tanong, bakit ganitong sad-sad ang trust at saka approval rating ni Marcos? Well, nandiyan na nga po yung pinakulong niya si Tatay Digong, kinidnap niya. Kasi nung pinakulong at pinakidnap niya si Tatay Digong, hindi lang niya... Diba, grabe sila gumawa ng kwento, no? Kinakulong, kinidnap, sad-sad ang ratings. Wala na, Harry Roque, patay na pala asawa mo, nakawido na yung status mo. Uy, breaking news! Ito naman si Harry Roque, nagpapapansin na naman sa akin. Tigil-tigilan mo kaya pag indecent proposal mo. Binabaliktad mo pa. Tignan mo naman yung mga DDS vloggers na jobless ngayon nasa Europe at naglalamyerda. Pero katulad ng sinabi ni Patty Bao, i-remind ko lang kayo ha, yung Duterte administration, kalahating bilyon mahigit ang kanilang Only in the Philippines. Dito lang po sa Pilipinas, ng presidente pa ang nagpapakalat ng fake news. Magtakin niyo po. Ako alam ko na talaga na makikipagtulungan ang Marcos Jr. Kaya nga palagi kung sinasabi kita Tatay Digong at VP Sara, kailangan paghandaan natin yung kasong yan. Sa katunayan, tingin ko, kaya medyo ilang ata sa akin si Tatay Digong, kasi talagang napaulit-ulit kong sinasabi, kinakailangan PRRD, seryosohin natin itong banta ng ICC, kinakailangan paghandaan, pero nakikinagbalita lang si Tatay Digong, ang sinasabi lang niya, wala na silang jurisdiction, hindi sila po pwede kumakto dahil ang ating mga hukuman naman ay bukas at gumagana. No? Yan din ang paniniwala ko. Pero ako, Ano nga sabi? Check tayo. Ano nga sabi? Ang sabi nitong si Harry Roque, Ayan na. Harry Roque talaga, ikaw talaga Harry ha, huwag mo kami binobola. Ang sabi mo, mas mabuti sana kung naglabas na lang ng medical bulletin itong si President Bongbong Marcos. Kesa nag-jumping jacks at kesa nag-e-explain dito. Pero Mr. President, tahimik ka pa rin kung ano talaga ang iyong posisyon sa bribery initiative. Only in the Philippines. Ang kumpirmasyon po na hindi siya gamit po tayo dahil sa flood control. Kahit 2 beses, 3 beses na tayo nagkaroon mga dambuhalang rallies, tuloy pa rin po ang bonanza ng mga congressman at senator. Anong pakialam nila sa galit ninyo? Basta ang presidente mismo ay nagkakaroon ng insertions. At mayroon na naman siyang 100 billion na insertion. Basta presidente mismo ay merong confidential fund na kung di ako nagkakamali, napakalaki, pinakamalaki sa kasaysayan ng Office of the President kayo ng confidential. Ito ha, ayan, isa pa yan sa mga fake news ni Harry Roque. Na lahat ng sinabi niya puro fake news. Lalo na to, confidential fund daw ni PBBM ang pinakamalaki sa kasaysayan ng Pilipinas. Putang ina mo, Harry Roque. Yung kay Digong, magkano? 27 billion. Yung confidential fund kay PBBM, 4 to 5 billion lang. Yeah. Confidential fund, parang 12 billion, kung di ako nagkakamali, but after ni-check on that. Pero ang sigurado ko, ito na ang record ng pinakamalaking confidential fund ng presidente. Hindi talaga magmamoderate ng greed ang mga congressman at senatong dahil ang Yun na nga po ang masama ay kasi mga rumors, mga chismis, walang katotohanan na nakakapanira sa gobyerno, nakakapanira sa Pangulo, na nakakaapekto sa ekonomiya. So manggagaling lamang po din kay Harry Roque na isang masasabi na natin isang fake news peddler. Nakita naman po natin ang video, yung kabuuan kung saan itinas pa po mismo ng Pangulo ang kanyang mga kamay habang siya'y kumakaway sa ating mga kababayan at kitang-kita po na ang sinasabing larawan o ipinakitang larawan ni Harry Roque ay pawang kasinungalingan lamang. Well, sa ayaw natin at sa hindi, tapos na po ang boxing. Nagwagi po ang Bangag Jr. na makuha ang Senado. Nakakuha sila ng 13 boto, kaya ngayon, isang sunod-sunuran sa Bangag sa Malacanang ang nakaupong Senate President. At yung kanyang mga attack dogs, nakaupo na rin sa iba't ibang komite
kasama na nga dyan yung Kiko Pangilinan, si Mr. Noted bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Ibig ba sabihin nito, tapos na ang laban? Naku, hindi po. Dahil bagamat nakuha ni Bangag Jr. ang liderato ng Senado, meron pa rin po tayong 11 mga kakampi dyan sa Senado. Ang Senado po, binuo ng ating saligang batas para nga po maging independyente. Yan ay sinigurado na maging independyente sa pamamagitan ng paano natin hinahalala mga senador. Sinasabi mo na galit ka dyan. Magalit ka sa sarili mo. No, Kahilo? Ikaw ang responsable dyan. Ikaw ang dapat managot. At ngayon pa lang ulitin ko, umalis ka na sa pwesto mo. Dahil talaga namang, ano na mangyayari sa 1 trilyon na pinaglamon-lamon ng mga walang hiyang mga politiko yan at kasagwatan ng mga taga-DPWH? Diba? Importante po na pasinungalingan ni Marcos Jr. na siya ay bangag at ngayon, hindi lang naman po yung pulboronic video ang ebidensya, pati na po sarili niyang kapatid. At ngayon naman, ang sinasabi niya, hindi yan ang kapatid ko. Hindi yan ang kapatid kong kilala po si Amy. Unang-una sa tingin ko po, para sabihin niya na yung Amy Marcos na nagsalita sa Luneta ay hindi niya kapatid, pureba po yan na talagang matindi lang epekto sa kanya ng cocaine. Yan po. Kita nyo kung ano-ano pinagsasabi ni Harry Roque. Diyos ko naman, mga kababayan, kaloka, 'di ba? O, alam nyo na, tapos nakalagay ngayon sa kanyang status sa Facebook ay widow na siya. O sa madaling salita, patay na ang kanyang asawa na. Diyos ko po.